Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante N. Gusto ko i-share ito sa inyo na announcement, magandang accomplishment ng Department of Social Welfare and Development mga kababayan na laking tulong sa ating mga mag-aaral, sa ating mga kabataan, lalo't yung mga nasa malalayong lugar at yung pagpunta sa eskwelahan mga kababayan. Kailangan pang tumawid sa mga malalaking ilog kung saan nalalagay sa peligro yung kanilang buhay. So ngayon, may mga natapos na po na mga projects para makatulong dito sa mga, hindi lang sa mga mag-aral, sa lahat na po na members ng community sa malalayong lugar. So ito yung report mga kababayan ni Secretary Gatchalian ng DSWD. Panoorin po ninyo. Dito yung nag-viral na video ng mga bata na tumatawid sa mga ilog patungo sa kanilang mga paaralan. Kaya napipilitan ng mga bata na tumawid sa tubig mapanganib. Binanggit ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address na dapat wala ng mga ilog na walang tulay. Dapat by the next zona niya, marami o halos lahat nitong mga ilog na to natayuan na ng hanging bridge. Isa sa mga hanging bridge na bahagi ng Kalahi Seeds Program, ito ay tinayo in partnership with the local government, DSWD, at higit sa lahat yung komunidad mismo. Yung komunidad yung nag-identify na kailangan nila ng tulay, sila rin ang nag-procure kaya mas mura, at sila rin yung nagtayo kasama ng local government unit, at panghuli, sila rin yung aalaga sa programa. Makakaasa kayo na iikutin pa natin ang bansa para masigurado natin na yung mga pinakaliblib na lugar, naririnig sila, nabibigyan sila ng pansin, at higit sa lahat nabibigyan ng mga proyekto na tutulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Di ba? I-share po ninyo ito, mga kababayan, sa mga kilala ninyo para malaman nila very active yung ating gobyerno ngayon sa pagtulong sa ating mga communities. Mamapagaan ang kalagayan ng bawat pamilya, lalo na ng ating mga mag-aaral sa mga malalayong lugar. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao. Tingnan ninyo, basahin natin ito mga reactions ng mga mamamayan. Sabi ni Elena San Diego, "Yes, thank you po to our government servant of the Lord in our President Bongbong Marcos Jr. Sa bagong Pilipinas, marami pang gagawin ng ating bansa para sa ikauunlad ng ating bayan." Sabi ni Rosile Bibita Davidas, "Thank you PBBM at Secretary Gatchalian." Sabi ni Shirley Badila, "Great PBBM and Secretary Gatchalian." Ayun, DSWD. Ngayon, ito naman po, magandang balita para sa ating mga mamamayan dyan sa Metro Manila, mula naman sa DOTR. Ayan po, yung beep cards. 300,000 regular beep cards magiging available na sa susunod na linggo, sabi po ng DOTR, para gumaan yung ating buhay. Sabi dyan sa report ng Radyo Pilipinas, inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon na available na sa susunod na linggo ang karagdagang 300,000 regular beep cards para sa mga pasahero ng tren. Ito'y matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na resolbahin ang shortage ng beep cards upang hindi masayang ang oras at hindi mahirapan ang mga pasahero ng MRT3, LRT1 at LRT2. So ayon kay Dizon, sa susunod na linggo ay wala nang shortage ng beep card dahil inaasahan makukumpleto na ang delivery ng nasa 300,000 na beep cards para sa MRT3, LRT1 at LRT2. Di ba, mga kababayan, ginagawa ng ating gobyerno ang mga kinakailangang serbisyo para gumaan ang buhay ng bawat pamilya. O ito pa, magandang balita. Sisimulan na ng DOTR ang rehabilitation ng EDSA Busway Station sa Kamuning. Nagkakalaga ang proyekto ng 33.2 million pesos kung saan aayusin ang station platform, papalitan ng lumang waiting sheds at railings, pati ng mga ilaw, digital clocks at iba pang mga electrical equipment. Layo ng proyekto na gawing mas ligtas, mas accessible at mas komportable ang biyahe ng mga pasahero sa Kamuning Busway Station. Kasabay ito ng pagtatayo ng bagong footbridge. Ayan mga kababayan, si DOTR Secretary Dizon. Yan ni Pangulo paulit-ulit. No? We just have to find a way to
make the daily lives of our commuters, pedestrians easier. Because it's not easy. I mean, kami nga, kanina, hindi naman kami nagko-commute ni ka Kong, ni ka Mayor. Pero yung lakad yan mula paakyat ng MRT, tapos papunta dito, talagang napakahirap, no? Yung hindi lang naka-inconvenience yung mga gumagamit ng busway, pati yung mga gumagamit ng MRT, nahihirapan din kasi nakita nyo naman, no? Kinakain nung mga gumagamit ng busway yung dapat para sa mga taga-MRT, yung gagamit ng MRT. So, ngayon, it's time talaga to have a dedicated entrance and exit into the busway station sa River. Tapos yung mga paninda po, ilinis na rin po sa mga busway, pati sa mga footbridge. Inikot po ni DOTR Secretary Vince Dizon, nirelocate kasi wala na po. Mga paninda na po ang nakikita sa mga footbridge and busway. In-invade na ng mga nagtitinda, ambulant vendors. Kailangang i-appreciate natin yung mga efforts ng ating mga opisyal. Talaga nagtatrabaho naman po sila para gumaan yung ating buhay. O ito na yung gagawin na bagong Kamuning Footbridge. Yan ang perspective po. Pinalit sa Pinagiba mga kababayan na tinawag na Kamuning Mountain. Pinagawa ng previous administration. Kamuning Mountain. Nakita ng ating Pangulo. Pinagiba. Yan o. So magiging maayos na po mga kababayan. Magiging maayos at malinis. O, ito yung dati mga kababayan. Matindi. Tinaguri ang Kamuning Mountain. Namumundok ka pa sa malayo, meron naman na dito sa QC, a day in a life as a mountain climber. Welcome to Mount Kamuning na ating aakyatin. Pro Health, Choose Healthy Lifestyle ang gumawa nito kasi ang aim ay pagurin at ipag-exercise ang mga Pinoy sa sobrang taas pa naman daw niyan, di ba? Pag senior ka, PWD, buntis, hindi ko alam anong gagawin nila, lulusot na lang siguro sila sa pader ng MRT para makatawid. Yan o. Pinagiba mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hirap akyatin ng mga pedestrians. Dapat isa kang mountain climber. You see? Yan o. Napakataas mga kababayan. Tinaguri ang Kamuning, Kamuning Mountain. So ngayon, ipapaayos na po ng DOTR. Ito naman yung clearing operation. Nagsawa ng inspection ng DOTR kasama ang mga kawani ng ahensya sa EDSA Pasay Overpass malapit sa MRT3 TAF Station sa Pasay City para sa clearing operations ng mga overpass. Kasi po, tinindahan na ng mga tao. Ayan o. Pinalinis po kasi inoccupy na ng mga magtitinda. Diba? So, pinalinis. Kailangan po kasi tulong-tulong para sa pagbangon ng ating bansa. Yan ang kailangan natin mga kababayan kung gusto nating umunlad ang ating bayan. Disiplina ang kailangan. Di ba po? So yan po ang ating short video ngayon. Atid sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto po na magnegosyo nito, mag-message lang po kayo sa amin. So lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.